Sa part 2 at part 3 ng ating estimate, itinuro ko sa inyo kung paano mag-estimate ng volume of concrete. Ngayon naman dito sa part 4, ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-costing. So, na-identify na natin yung volume of concrete na kailangan natin for every structural member. At ito yung tabulated result. So, subukan natin alamin kung magkano magagastos para sa concreting works. To compute the cost per cubic meter ng ating concrete mixture, kailangan muna natin alamin ang quantity of cement and volume of sand and gravel. For detailed explanation tungkol dito sa design mix ng ating concrete, pwede nyo panoorin yung video entitled How to Calculate the Quantity of Cement, Sand, and Gravel. So, ilalagay ko dito sa description box yung link para madali nyo na lang itong mahanap. Since by volume tayo in cubic meter, gamitin natin yung table na ito. So, ito yung ating design mix. So, for 3,000 G1, for every 1 cubic meter of concrete, kailangan natin ng 9 bags of cement to produce 3,000 PSI na G1. 10 bag of cement naman for 3,000 3/4, 7.5 of cement or 7.5 bag ng cement para naman sa 2,500 G1. At 8 bags naman for 2,500 3/4. So, yung sand, so ito yun. Gravel, so ito rin yung multiplier natin. At yung water-cement ratio. Okay, let's start with 3,000 PSI G1. So, sa isang cubic of concrete, meron tayong 9 bags of cement, 0.58 cubic meter of sand, 0.58 cubic meter ng gravel G1, at 0.27 cubic meter gravel 3/4. So, ito yung mga price na aking nakuha base sa mga hardware na napagtanungan ko. So, ang presyuhan ngayon ng cement, so 210 pesos per bag. Yung wash sand, that is equal to 950 pesos per cubic meter. Gravel G1, 900 pesos per cubic meter. 3/4, 1,100 pesos per cubic meter. At yung 3/8 naman na may presyong 1,150 pesos per cubic meter. Okay, let's compute kung magkano ang per cubic meter ng 3,000 G1. So here, so yung cement natin na 9 bags, multiply lang natin sa price natin na 210 pesos per bag. That is equal to 1,890 pesos. For gravel naman na G1 at 3/4, for G1, 0.58 cubic meter multiplied by 900, so 522 pesos. Yung 3/4 naman natin, 0.27 multiplied by 1,150, that is equal to 310 pesos and 50 centavos. At yung sand, 0.58 cubic meter multiplied by 950 pesos, that is equal to 551. So, in total, meron tayong 3,273 pesos and 50 centavos per cubic meter ng 3,000 G1. Okay, next, 3,000 3/4 naman. So, for every 1 cubic meter, kailangan natin ng 10 bags of cement, 0.6 cubic meter na 3/4, at 0.25 cubic meter na 3/8. At yung sand naman natin o yung buhangin, 0.54 cubic meter. For cement, na may 210 pesos per bag, multiply lang natin sa 10 bags na kailangan natin for 3,000 3/4. That is equal to 2,100 pesos. Ganun din sa 3/4 at 3/8. I-multiply lang natin yung price sa volume nito. So, 0.6 multiply by 1,150, 0.25 multiply by 1,150, at yung 0.54 multiply lang natin sa price niya na 950. So, in total, meron tayong 3,590 pesos and 50 centavos per cubic meter ng 3,000 3/4. For 2,500 PSI G1 at 2,500 3/4, same process din ang pagkuha ng price per cubic meter nito. So, we arrive 2,958 pesos and 50 centavos for 2,500 G1. Para naman sa 2,500 3/4, meron itong price na 3,170 pesos and 50 centavos. Okay, that's it. Meron na tayong presyo para sa ating concrete. So, ready na tayo para mag-costing. So, ito yung ating BOQ for concreting works. Under description, makikita dito yung item of work na ginawa natin ng estimate. Next, quantity. Ito yung na-compute natin na volume per item. So, itong material cost naman, ito yung ginawa natin ng cost breakdown kanina from cement to aggregates. And lastly, yung labor cost.
For footing and wall footing, may labor cost itong 400 pesos per cubic meter. For column, stiffener column and beam, and canopy, may labor cost itong 450 pesos per cubic meter. For beam and suspended slab, meron itong price na 500 pesos per cubic meter. At yung slab on grade natin na direct pouring, 350 pesos per cubic meter. So in total, meron tayong material and labor cost na 95,625 pesos and 99 centavos. Take note, itong price na ito ay pwede pang magbago. Depende sa layo ng source ng ating materyales. Okay, dito na magtatapos ang ating discussion about concreting works. Sa susunod nating video, ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-estimate ng formworks.